Blessed evening to each and everyone. Isa mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna. Ayan. Maraming salamat po sa mga nanonood sa inyong mga tahanan right in the comforts of your own homes. Na relax ngayon at yung iba po ay pagod sa kanilang work, sa kanilang pag-aaral, no, kung mga estudyante po tayo, at sa mga may mga iba't ibang activities na ginagampanan at ginagawa sa araw-araw. Again, isang blessed evening to each and every one of you. At sa mga nandito po ngayon, of course, yung mga team ng Anything Goes, our co-producers, Jen Mendillo and EJ Mahipus. Ayan. Our director, Ryan Lacerna, ang aming butihing director. Of course, Miss Mara Panganiban, ang New Ministries Chairperson, ang aming admin pastor, si Pastor Rani Jacinto, at sa lahat po ng kinabubuhan po ng CUMC or Central United Methodist Church, maraming salamat po sa mga oras ito at kami po ay nandito upang ibahagi, no, makapag-bless kami sa lahat ng nakakapanood po dito, sa lahat ng viewers. And right now, bago po tayo magsimula, meron po tayong special guest again for this evening. Isa siyang sports enthusiast, isa siyang bassist ng Lamplighters Band. So this is another segment po, no, ng Get to Know the Lamplighters series dito po sa GCCF. Isa rin siyang digital creator. Wow, total package po talaga. And of course, ito po, I'll take this opportunity to thank Wingspired Chicken Wings, no, mga nag-unli chicken po dyan, and Luminosa Wellness Products. Maraming salamat po sa inyo. Special thanks po sa inyo. Alright, dadako po ngayon tayo sa ating special guest for this evening. At sinabi ko na po yung mga konting details about him. Papakilala ko na po sa inyo ang ating special guest for tonight. So here we go. Give it up for Mr. Chris Mangawang or Peng Mangawang. Magandang gabi, Ayun. Sir Chris. Magandang gabi, Kuya Happy, DJ Happy. Ayan. So, si Chris Mangawang, he is fondly called as Peng, di ba? So, mas komportable kang tinatawag ka na Kuya Peng, right? Kuya Peng, sa iba, Papa Peng. Yan. Tol. Papa Peng, wow. Kagalang-galang naman yun eh. Di ba? Parang father figure. Parang gano'n yun, di ba? Pag masyadong bata na yun, Papa Peng. Oo, tama naman. Tsaka medyo cute yun sa iba eh, di ba? Parang yung merong sense of closeness. Actually, galing yun sa mga DJ. Papa Bear, gano'n. Okay. So, Mr. Chris Mangawang or Peng Mangawang, tell us more about yourself. Ayun, unang-una, salamat sa ating Panginoon, at binigyan tayo ng mga ganitong pagkakataon. Salamat sa iyo, kaya DJ Happy, sa pag-invite sa mga bumubuo ng programa ng Anything Goes with DJ Happy. Ako nga pala si Chris Mangawang, kilala din sa tawag na Peng. Ako po ay lumaki sa Tondo. Actually, doon ako pinanganak. Doon din ako lumaki. Hindi ko nga alam kung lumaki ba ako eh. Ayun, ang mother church ko is ang Jesus Christ no Cornerstone United Methodist Church sa Balot, Tondo, Manila. Yeah. So, bata pa lang ako, doon na kami nagsisimba ng aking parents. And ayun na nga, time goes, napadpad dito sa Central. And as of now, sa JCTC, ako yung current na council chair ng JCTC. Ayun, salamat sa mga nagtiwala sa JCTC na ako yung gawin nilang council chair. Ayun, and ako po ay 37 years old na. Wow! Age reveal. 37 years old na po si Papa Peng, And ako po ay isang sport enthusiast din. Yan. Especially sa basketball and Shotokan Karate. Wow. Ako po ay member ng Alpha Manila Shotokan Karate Club.
nagpo-focus din ako ngayon sa aking paglalaro ng basketball para sa aking kalusugan. Kasi alam mo na, wellness. Medyo umaano na, may edad na. And meron din kayo meron din kayo, di ba, yung ministry na basketball ministry? Yes, meron ding basketball ministry ang Central United Methodist Church. So open siya sa lahat. Open po sa lahat. Ngayon sa basketball, ano pala ang position mo? Siyempre, meron dyan di ba? Yung center, point guard. Yes. Anong position mo nga pala sa basketball? Usually. Sa basketball, usually, before, nung nasa college days pa, wing talaga ako, shooting guard. Taga-tira lang ganun. Pag nakashoot, takbong mayaman. So, scorer, no? Scorer shooting talaga. guard. Pero nung nasa professional na, hindi professional league, sa mga company league na playing point guard na. As in playmaking, then pagka wala ng scoring, ganun. So sa basketball, no, isa kang MVP material. Di ba? Parang gano'n, di ba? Ang maganda pa noon, no, nagagamit mo yung talents mo, God-given talents of course, yung basketball, na dito sa basketball ministry, di ba? Can you encourage yung mga youth natin? Usually kasi yung mga youth talaga. Yung sport na yan, pang talaga yan talagang primarily mga pang young people. No, how do you encourage them na magamit nila yung talento nila at the same time yung ginagamit nito as a ministry na ikalulugod ng Panginoon? Matik yan natin love na love natin ang larong basketball So galingan natin every time na maglalaro tayo sa court sa basketball. Actually kahit anong ginagawa natin pero focus natin ngayon is ang basketball every time na tutungtong tayo sa court, una mag-pray tayo pasalamat tayo sa Panginoon dahil unang-una malakas yung katawan natin nakakalaro tayo ng basketball. And then kasi ngayon napapansin ko sa social media, sa mga professional basketball league, medyo nawawala na yung pagka-sportsmanship ng mga manlalaro. So, as a basketball player and a Christian, unang-una i-promote natin ibalik natin yung pagiging sportsmanship pagdating sa anumang sport, especially physical sports like basketball. Katulad ng mga nakikita natin ng ibang professional player, sport sila maglaro, iniingatan nila yung sarili nila, iniingatan nila yung makasakit sila, pag may nadadapa, kahit hindi nila kakampi, tutulungan nilang tumayo. So ganun din sa buhay Kristiyano, kahit hindi mo siya kakampi, kahit hindi mo siya kapamilya, pag nadapa, tulungan natin makabangon. Yan. Napakaganda nun. Tsaka yun nga, nabanggit mo kanina, yung habang nandiyan kayong magsisimula pa lang kayo, di ba, meron kayong prayer, may devotion din dyan, di ba? Actually, napakaganda yun, di ba? Yun yung lagi nating nakakalimutan. Usually, yung typical na, let's say, mga naglalaro. Hindi nila usually naiisip yan yung mag-pray muna tayo. Di ba? Yung pray to God for safety na tulad yan, meron tayong kalakasan na makapaglaro tayo, di ba? Yung binigyan niya tayo ng ganong talento, ganong skills. Minsan nakakalimutan talaga natin yan So maganda po yan sa mga lahat ng mga sports enthusiasts, especially po yung mga young ones, yung mga kabataan. Unahin po natin, bago tayo magsimula, simulan po natin sa prayer, yung group natin. Diba? Lahat tayo. Yes. Let us pray to God for safety. Yes. Unang-una for safety, tapos yung thanksgiving na meron kang kalakasan na gagawin nyo yan, diba? Mag-e-enjoy kayo. Napakalaking bagay po yan. Kaya nagagamit talaga natin yung ating God-given talents para sa Panginoon. Sa mga nakakapakinig at sa mga makakapanood pa ng episode na ito, I'm inviting everybody na gusto maglaro ng basketball. Pwede po tayong makilaro at sumali sa basketball ministry ng Central United Methodist Church. Open po ito para sa lahat. So, open for all ages o meron specific na age? Let's say, at least parang teenager, gano'n na, no? Opo, basta kaya na maglaro ng teenager up. Kahit medyo may yung nasa hustong edad na, no? Pwede naman. Pwede naman. Oo, basta fit tayo, no? Why not, di ba? So, napakaganda niyan. Ang sure dito is bubusog ang ating katawan sa paglalaro ng basketball, and isa pa, mabubusog ang ating kaluluwa sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Dalawa yan combo yan That's a big amen, no? Kuya Chris.
Ngayon, dadako po tayo ngayon sa aking next question. No? Ito, naging ano ako dito naging curious ako kasi marunong ka talaga sa mga design di ba? Way back then ikaw yung nagde-design ng mga yung posters ko. Oops, di ko pwede munang sabihin, pero dati yun. So, si Kuya Peng ay isa ring digital creator. Wow! So, ngayon, ano ba yung tips and hindi naman tricks, mga tips mo sa pagiging isang digital creator? Kasi marami dyan, alam nila yung mga apps, di ba, yung mga ginagamit, pero talagang hindi nila kayang gawin Pero ano yung pwede mong maibahagi sa mga aspiring natin na mga gusto rin na makagawa bilang isang digital creators? Yun. Unang-una, gawa lang ng gawa. Gawa lang ng gawa. Tapos, pagka may nakapansin sa gawa mo, hindi mo wala sa mga tao na may mapapansin, may isa-suggest, papakinggan mo sila ngayon. Okay. Ayun. Kukunin mo yung mga positive and negative thoughts nila, then pagsasama-samahin mo, i-analyze mo, then gawa ka ulit. Yeah. Gawa ka ulit. So, pagka gumawa ka ulit, kasama na dun yung pag-aaral habang gumagawa ka. So, habang gumagawa ka, nag-aaral ka kung paano siya gawin, and then pagka buo na yung yung plano mo, yung gusto ni client, pakita mo lang, tapos pagka okay na siya, na. So talagang trial and error din. Yes. Tsaka yung kumbaga yung subukan mo, di ba? So may lakasan din talaga ng loob Kasi usually may mga kilala kong ganyan na pag nakakita na sila nung yung medyo technical na bagay, let's say sa computer, nai-intimidate na sila. Parang ayoko, baka may sumabog. Usually may mga ganun baka may sumabog parang ganun. Pero talaga nandyan yung yung lakas ng loob lang na huwag ka matakot subukan, trial and error. And eventually, 'di ba, yun yung learning. Yes. No, learning. At the same time, yung learning na yon, mahirap ba yon o matagal or madali lang? Siguro sa lagay ko, katulad sa akin, bata pa lang ako, mahilig na ako sa arts Nagdo-drawing na ako, nagde-design na ako ng mga kung ano-ano. Siguro, advantage ko na rin yon na binigay sa akin ng Panginoon yung ganong klaseng skills or talent, no? So, growing up, nahasa ako siya. So, siguro advantage ko din talaga yung mga ganon. Sa mga sa mga aspiring na digital creator, sa mga designers, marami tayong matututunan, no? Lalo ngayon sa social media. Iba kasi noon pag dati kasi manual Gawa ka lang ng gawa, mag-aaral ka sa magazine, sa mga comics. Ngayon, ang dami na social media, nood ka lang sa YouTube. I-google mo. Nood ka sa TikTok, Facebook, madami na. So, aral lang ng aral, load na ng load. Ayun, makakuha mo rin yung timpla, yung tamang timpla ba na tinatawag. Ayan, di ba? Nakakuha kayo ng tips from Kuya Openg. Ngayon, Kuya Peng, balik ulit tayo sa sports, no? Naalala ko lumudag tayo from basketball. Ngayon, lilipat tayo ngayon sa karate. So, pwede mo i-shoutout muna, no? Pwede mo i-greet yung iyong mga kasama. Ayun, binabati ko nga pala yung Alpha Manila Shotokan Karate Club. Kay Shian Christian. Yan ang sensei ko sa Alpha Manila. Yeah, isang good evening. Shian Christian Kuweko. Good evening, sensei. Ayan. So, eto no, kailan mo nakakahiligan or kailan ka nag-start talaga ito, yung sports? Actually, I don't see this as sport This is a martial art. Kailan nagsimula ito? Talaga bang enthusiastic ka ever since nung young ka pa or bata ka pa? Actually, bata pa ako noon kasi nakikita ako si Papa mahilig siya kay mahilig siya manood ng mga karate. Lalo na kay actually kahit di karate, basta martial arts. Yung mga Chinese kung fu. Chinese kasi dati sila Jackie Chan pa, Bruce Lee yan. Growing up napapanood ko sila through sa papa ko, no. Then so ginagaya-gaya ko. Then one time after pandemic 2022 nag-gym ako, nagbubuhat ako. Nakikita ako mga ganun. Kinausap ko yung sensei after that. Sabi ko, sensei, ano po ba yung ginagawa niyo? Actually, karate, Shotokan karate in particular. Sige,
Actually, gusto ko na matuto ng ano eh. Gusto ko kasi martial arts, sabi ko. Gusto ko nga nun, Wing Chun pa eh. Wing Chun eh. Kaso, wala akong makitang Wing Chun. Nung nag-research ako, yung karate. Very rare yun, rare. Karate na Shotokan and Wing Chun, halos magkahawig. Sabi ko, Sensei, baka pwede akong sumali. Sabi ko. So parang ano siya, parang yung mga nasa movie, no? Master, show me the way. Parang mga gano'n, di ba? Yung, please teach me, master. Parang gano'n eh, no? Pero kidding aside, yun talaga yung simulan. Ganun po yung thoughts. So ano naging criteria ni Sensei nun? Tinanggap ka niya agad or binigyan ka ng mga, parang mga trials muna? Minsan gano'n eh, no? Parang, ano ka ba? Yung desidido ka ba? Usually gaya ng mga Ano yung naging approach niya sa'yo? Unang-una, natuwa siya. Gulat nga ako noon eh, natuwa siya. Kasi bihira yung mga ka-age ko na nag-i-inquire about karate. Kasi dito sa Pilipinas, ang karate parang pangbata lang eh. I can say na you're an expert na sa karate. Di ba? Siyempre, di ba? Years of discipline, years of training. Kailan mo ito ginagamit? Or nagamit mo na ba ito? Actually, yung club namin, yung Alpha Manila, ginagamit namin yung karate through sports karate. So nagkakaroon kami ng mga tournament sa mga cities, then ang Manila nagkakaroon ng representative para sa mga mas malalaking tournament. Tulad ng SEA Games, palarong pambansa, Batang Pinoy, hanggang sa Olympics, kumukuha sila ng mga representatives. So, ito yung yung kanina nabanggit mo, no, yung misconception ng mga tao na pag martial arts is yung nananakit ka. Yun, usually ganun yung ganun yung mindset eh. So, paano mo ngayon masasabi na ma-explain na ang martial arts ay hindi ganun? Actually, ako as personal reference, ginagamit ko siya as exercise, yung karate. Besides dun sa sports karate, sa mga tournament, ginagamit ko rin siya as exercise ko. So, yun yung main reason bakit sumali rin ako sa karate. Para ma-exercise yung katawan ko. Which is true, no? Talagang yung exercise talaga, unang-una yan eh. Yan yung good for the body yan, yung wellness natin. So, parang secondary lang talaga yung yung self-defense or yung pagiging martial artist mo. Yes. Pero I think, no, sa akin lang, no, talagang when it comes to, let's say, any form ng martial arts, no, mapa-karate yan, mapa-aikido, mapa-taekwondo, mapa-jiu-jitsu, judo, etc. Name it, ang importante dyan yung discipline. Di ba? Yung meron kang self-control, di ba? Before ba na nagkarate ka are you a cranky person? Let's say, yung madali ka bang uminit yung ulo mo or just the same, na nagkarate ka na gano'n ka pa rin? Yes. Growing up sa Tondo, no, kilala naman natin yung Tondo. Simula bata ako, lumaki na ako sa suntok. Ayun. Habang lumalaki sa Tondo, syempre, nakilala natin ang Panginoon doon eh. So, nababago tayo years after years. Habang nakikilala natin ang Panginoon, before, madali uminit ang ulo, madali magalit, nakikipag-compete sa mga basagolero nga sa Tondo. And habang lumalaki, habang nagkakaisip, habang nakikilala natin ang Panginoon, unti-unti tayo nababago. Dati kung madali tayong makipagsuntukan, ngayon init na lang ng ulo. Pabawas na lang pabawas, no? At least step by step, no? Step na medyo proseso ganun. Pero importante doon, you know the discipline eh, no? Na pwede mo ibahagi sa mga enthusiast, no? Yung mga sports enthusiast, lalo na yung mga yung mga gustong matuto ng mga martial arts. Actually sa akin, ang dami pa rin hanggang ngayon eh. Yung gusto nila matuto for the reason na gusto nilang, let's say, self-defense agad. Ganon. Ang sinasabi ko kagad dyan, before that, kailangan discipline muna. You learn first not to use it. Yun yung sinasabi ko, yung hindi mo dapat ito gamitin. Yes. Yung gagamitin mo lang siya kung talagang kailangan at nararapat ba. No? It is not to hurt anyone. No? Yan ang importance ng isang martial artist na katulad ni Kuya Peng na isang karate
are you a sensei na rin, ano, di ba? Hindi pa. Hindi pa. Pero ano, let's say, okay lang ba na sabihin mo yung rank mo as sa karate? Actually, nung bago yung ko... belt mo, nung bago ko umalis, dapat ano na nila ako, tawag dito, i-rank up na nila ako. So, before pa mangyari yon, naging busy na ako eh. So, naiwan talaga ako sa yellow belt. Yellow belt pa rin. Pero in reality, yung belts naman, hindi naman yan talaga yung nagsusukat sa'yo eh. Ng kahusayan mo, let's say, yung level mo. Belts represent, yung color niya, it represents your yung maturity. No? Yun eh. Yung kaalaman mo, yung pagiging elder mo. Yun. Sa martial arts, hindi yung elder na as we, kung ano iniisip natin. Ayan, ang ganda ng mga sharing, no? Mga binabahagi ng life story ni Kuya Peng. What about sa pagiging bassist mo and vocalist na rin ng Lamplighters dito sa GCCF? So, isa ka ring musician, hindi lang musician ng instruments eh. Umaawit din po si Kuya Peng. So, ano masasabi mo dito? Ayun, isa sa pinagpapasalamat ko talaga na natuto ko ng mga tumugtog na mga instruments, especially yung bass at saka yung pag-awit. Bata pa lang ako, pinapangarap ko na talaga yung makaawit para sa Panginoon. Kasi before nung bata ako, talagang wala akong rhythm sa katawan, walang ka-music yung dugo ko. As in talagang sintonado pag kumanta. Hindi ko alam kung paano kumaskas ng gitara at saka ng bass. Hindi ko rin alam pumalo sa drums. Kaya yun, nagpapasalamat ako kasi habang tumatagal na sa Panginoon, mayroon talaga siyang nire-reveal na bago at kapaki-pakinabang sa pagkatao mo. Hindi ka lang niya babaguhin, hindi ka lang niya bubusugin spiritually, pati yung yung pagiging panel of blessing para sa iba. I-reveal niya. Yeah. And of course, ako personally, I am thankful, kay Lord dahil magkakasama tayo sa Lamplighters. Binabahagi mo rin yung God-given talents, yung bigay nga niya na talento sa iyo. Ginagamit mo primarily sa church, di ba? Yes. Hindi lang sa dito sa church na to, sa CUMC, pati sa JCTC, di ba? Doon mo rin ginagamit. So, yun yung magandang ehemplo or example na sana ay tularan ng mga aspiring na kabataan natin na gusto nilang matutong music ministry or gusto nilang magbahagi ng kanilang talento. Let's say, kasi minsan may ganyan yung marunong na talaga tumugtog or umawit pero nahihiya lang sila, no? Kaya Kuya Peng, pwede mo i-invite yung ating mga especially mga taga GCCF, na mga baka gusto silang sumali sa ating music ministry. Ayun, ini-invite ko po lahat, open po tayo sa lahat ng mga gustong umawit, gustong tumugtog ng mga instruments at gamitin ang kanilang mga talento para sa ating Panginoon. Inaanyayahan ko po kayo na sumali sa amin at sama-sama nating purihin at tugtugan ng makalangit na awitin ng ating Panginoon. Alright, amen. And of course, yung invite natin sila, ang ating mga viewers, to please like and share, yung GCCF page natin sa Facebook. And umattend din dito or mag-tune in sa online sa GCCF or God's Children Christian Fellowship every 3 p.m. Sundays. So, imbitado po ang lahat. Welcome na welcome po kayo dito po. And, ito po come and be blessed. So, Kuya Peng, baka may mga gusto kang batiin, i-acknowledge, pasalamatan, i-shout out. The floor is yours. Ayun, unang-una salamat sa Panginoon kay DJ Happy for this kind of event. Salamat sa pag-invite. Salamat po sa Central United Methodist Church. Salamat sa GCCF and Lamplighters Band. Salamat po sa mga bumubuo ng programang ito and special shoutout po sa aking parents, kay Mama, sa Mangawang family, and sa JCT CUMC. Amen. And special thanks pala kay Ayi Jumangay na naging parte ng aking buhay sa aking ups and downs. Thank you, brother. Mabuhay ka. Yan, amen. So,
Good evening po sa lahat po, no, mga nakikinig po at nanonood ngayon sa oras na ito. And again, that wraps up our third episode dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna. So, Openg, so yun na bang any last words? Ayan. Hayaan nyo lang ang Panginoon na kumilos sa inyong buhay. Ano man ang kalagayan ng buhay nyo ngayon, still gumamit tayo sa Panginoon. At lahat ng worries natin ay soon mapapalitan ng finally at pasasalamat. Yan lang. Salamat ng maraming. Wow, amen. So maraming salamat muli, Kuya Openg or Kuya Chris Mangawang, ang ating special guest for this evening. Maraming salamat at nagbigyan mo kami ng iyong konting oras, no, na makasama namin dito sa Anything Goes. Kaya again, ito po ang masasabi ko po, konting reminder lang po sa ating lahat, sa mga nanonood at nakikinig dito po at sa online. We are God's masterpiece, di ba? Ayon sa Ephesians 2:10. Lagi po natin tatandaan yan. We are God's masterpiece. Kaya po, kung meron tayong pinagdadaanan, malaki man ito o maliit, simple o hindi man, lagi po natin tatandaan na tayo ay nilikha ng Panginoon at tayo ay may purpose. Tayo ay may reason kaya tayo nandito. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. So again, maraming salamat ulit, Kuya Chris Mangawang or Kuya Peng. Ngayon, tayo ay bibigyan ng ating special guest na si Kuya Openg ng isang sample, no? Kung ano may sample, I think related ito sa music. At Kuya Peng, I think tutugtog ka ng yung pagiging bahista mo ng Lamplighters. So gagawa tayo, mag-offer tayo ngayon mamaya ng sample song para sa ating mga viewers. Okay ba tayo doon? Okay. So itong song na to, Ikaw Lang Naghahari, is written and composed by yours truly. So this is back in year 2017. So napakatagal na rin po nito. Itong song na to ay na-inspire ako dahil yung feeling na ako ay masaya. Kaya ang dating niya, 'di ba? Ang vibe niya, 'di ba? Kuya Peng is very fast, 'di ba? Fast song siya, fast praise song. So unang-una doon yung ako ay nagagalak. So masayang-masaya eh. Kaya ako nabuo tong song na to kasi usually pag gumagawa tayo ng song or na-inspire tayo sa pagsulat ng awitin, usually malungkot tayo eh. Pero itong nagawa ko tong Ikaw Lang Naghahari, masaya ako. Kaya yun nga, ito ay gawa, hindi ako gumawa nito actually. Binigyan ako ng Panginoon ng wisdom. Kaya ako naisulat to. Kaya pinabahagi ko to sa lahat. All for God's glory. Ako'y nagagalak, ako'y nananabik, ako'y naghihintay, at ako'y naniniwala. O Diyos, Ikaw lang ang naghahari. Dakila ka, O Diyos, sa lahat ng iyong gawa. Purihin ka, O Diyos, sa iyong mga pagpapala. Noon, ngayon at magpakailanman. Noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw lamang ang aming Panginoon. Yeah. Ako ay sasayaw, ako'y makikinig, at ako'y binago mo. O Diyos, Ikaw lang ang naghahari. O Diyos, Ikaw lang ang naghahari.
ka, O Diyos, sa lahat ng iyong gawa. Purihin ka, O Diyos, sa iyong mga pagpapala, noon, ngayon at magpakailanman. Noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw lamang ang aming Panginoon. Oh yeah. Noong, ngayon at magpakailanman. Noon, ngayon at magpakailanman. Dakila ka, O Diyos, sa lahat ng iyong gawa. Purihin ka, O Diyos, sa iyong mga pagpapala, noon, ngayon at magpakailanman. Wow, wow, wow. Noon, ngayon at magpakailanman. Dakila ka, O Diyos, sa lahat ng iyong gawa. Purihin ka, O Diyos, sa iyong mga pagpapala, noon, ngayon at magpakailanman. Wow, wow. Noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw lamang ang aming Panginoon. Oh yeah. Yon! Wow! Napakaganda ng ginawa ng ating special guest na si Kuya Peng Mangawang, isang bassist ng Lamplighters. So pinakita nyo, no? Talagang sinocase niya ang kanyang God-given talent sa pagtugtog ng aming inihandog na awitin na Ikaw Lang Ang Nagahari. So maraming salamat, Kuya Peng. Okay ba? How was it? Masaya ba na tayo ay impromptu na tumugtog? Oo naman, Yapi. Napakasaya talaga. Lalo na kapag ginagawa mo to para sa Panginoon. Amen. Wala kasing saya. Amen. So again, this wraps up our third episode dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. So again, we can make a difference in our homes. We can make a difference in our work. We can make a difference in our school. We can make a difference in everywhere that we are, asan man tayo naroroon, whatever the things that we are doing at this very moment, we can always make a difference. Tandaan po lagi natin yan. So again, this is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all.